To your courts I run with praises flowing from my heart. Every day I wake, I'll sing your song and the anthem of my life. I'll spend my days in your presence, Lord, bow before your throne. In the house of God is where I find my peace. It's where I find my home. Seven, one thee, Lord, I will live in your courts to find me. Let a worship at your hide me now. Be now in the shadow of your wings, where I will be. Love is all I need, so desperately I have sought your face. I know you hear my every cry, petitions that I make. Oh, spend my days in your presence, Lord, bow before your throne. In the house of God is where I find my peace. It's where I find my home. Seven, one thee, Lord, I will live in your courts of family. In a worship that your hide me now. In the shadow of your wings, where I will be. Where I will be. Home is seven, one day, Lord, I will live in your courts if I need. Let a worship at your feet. Hide me now in the shadow of your wings, where I will be, where I will be. Amen. Hallelujah. Minsan pa po, palakpakan tayo pag kiyakata mong Diyos. Praise God. Amen. Praise the Lord. Nararamdaman ko po ang presensya ng Panginoon. Ano po? Ang aking puso ay nagagalak at po'y naniwala tayong lahat ay nagagalak sa presensya at kapangyarihan ng Diyos. Mga announcements, August 9 pa rin. August 9, tayo po ay mayroong Pentecost celebration. At paalala rin po dun sa mga part po ng program ay yung bibigyan po ng parang recognition yung mga nanalo po sa National Bible Quiz. Ano po? Lahat po ng mga nanalo. Mga maiksi lang po yun. Bago po yata yung praise and worship. Nandun po yung sa program. Ano po? So, ang lahat po ay inaanyayahan. Ano po? Tayo po ay parte ng denomination ng Assemblies of God at tayo po ay susuporta at mag-e-expect una sa Panginoon, mag-e-expect tayo ng encounter ng Panginoon, mag-expect tayo ng pagkilos ng Diyos sa buhay po natin. Ano po? Sa araw na iyon. Hallelujah. Kung meron po kayong mga dalang Bible, ay buksan po natin sa Ezekiel 37, verses 1 up to 14. Ezekiel chapter 37,
verses 1 up to 14. I will be reading po from New International Version. Ezekiel 37, verses 1 up to 14. Ito pong sinasabi, Ezekiel 37, 1 to 14. The hand of the Lord was on me, and He brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of a valley. It was full of bones. He led me back and forth among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley, bones that were very dry. He asked me, Son of man, can these bones live? I said, Sovereign Lord, you alone know. Then he said to me, prophesy to these bones and say to them, dry bones, hear the word of the Lord. This is what the Sovereign Lord says to these bones. I will make breath enter you, and you will come to life. I will attach tendons to you and make flesh come upon you and cover you with skin. I will put breath in you and you will come to life. Then you will know that I am the Lord. So I prophesied as I was commanded, and as I was prophesying, there was a noise, a rattling sound, and the bones came together, bone to bone. I looked, and tendons and flesh appeared on them, and skin covered them, but there was no breath in them. Then he said to me, prophesy to the breath, prophesy, Son of man, and say to it, this is what the Sovereign Lord says. Come, breathe from the four winds, and breathe into this slain, that they may live. So I prophesied as he commanded me, and breath entered them. They came to life and stood up on their feet, a vast army. Then he said to me, Son of man, these bones are the people of Israel. They say, our bones are dried up and our hope is gone. We are cut off. Therefore prophesy and say to them, this is what the Sovereign Lord says, my people, I am going to open your graves and bring you up from them. I will bring you back to the land of Israel. Then you, my people, will know that I am the Lord when I open your graves and bring you up from them. I will put my spirit in you, and you will live, and I will settle you in your own land. Then you will know that I, the Lord, have spoken, and I have done it, declares the Lord. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa isang araw na ito na inyo pong ibinigay upang kami po ay makapagpuri, makapagsamba. Ikaw ay aming maranasan, ma-encounter, ang iyong presensya ay maranasan naming muli kasama ng aming mga kapatid. Inihiling namin, O Diyos, na iparanas mo ang iyong kapangyarihan. Ibigay mong muli, Panginoon, ang pag-asa. Ilagay mo ang pag-asa sa aming puso na ang Panginoon lamang, ang Diyos lamang ang pwedeng magbigay. Salamat po sa iyong patuloy na pagkilos at pagsama sa amin. Panginoong Diyos, kahabagan mo po kami. Inihiling namin, O Diyos, na magawa namin kung ano ang iyong pinapagawa sa amin. Magsalita ka, Panginoon. Bigyan mo kami ng puso na marunong makinig at tumutugon kung ano ang iyong inuutos, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Lord, salamat po sa kagalakan na meron kami. Salamat po sa kapayapaan na meron kami dahil sa aming Panginoong Jesus. Salamat sa kaligtasan na meron kami dahil sa Kanyang ginawa para sa amin. Lord, we honor you. We thank you, Lord. We are expecting great and mighty things from you today. Lord,
higit pa sa inaasahan ng iyong mga anak, Panginoon, ay inyo pong ipagkaloob. Salamat po. We worship you, Lord. We thank you. Salamat po sa pribilehiyong ito. In Jesus' name we pray. Amen. We travel this so-called life. And as we travel, ay tayo po ay palapit ng palapit sa eternity natin. Praise the Lord. Ang maganda po sa atin is we are walking, we trod this earth, and we know that our end in this world ay magdadala po ng umpisa ng ating nag-umpisa sa presensya ng Panginoon. I mean, tayo ay dadalhin sa presensya ng Panginoon. We're going into eternity. But for the meantime, we encounter situations that test our faith every day. Ano po? Pero sa isang mananampalataya ay sa kanyang mga sitwasyon at mga kinakaharap sa buhay ay nandun ng Panginoon. Ang sabi po ng Jehovah Shammah, the Lord is there. The Lord is there. He is our companion. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Ang Diyos na ito na sinasamahan po tayo ang kanyang pangako, hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. And we have to cling to this truth. Sapagkat ito po ay katotohanan, sapagkat ang nangako po nito ay ang Diyos. Totoo nga na hindi tayo iiwan at hindi tayo pababayaan. Ang mga Israelita ay they were in captivity dito po sa panahon ni Ezekiel. Halos magkakasabay po yan, Daniel, Jeremiah, Ezekiel. Ang mga nauna doon po sa mga captives ay sina Daniel. Mga ilang taon bago po ay pagkatapos lusubin po ang bansang Israel ay nilusob ulit at isa po sa mga captives ay si Ezekiel. Ang context po nito ay nandun po sila sa kalagayan na sinakop sila. Si Ezekiel ay wala po sa kanyang bansa. At ang bansa po nila, it was ruled by a world power that is brutal. Base po dito sa vision na binigay ng Diyos kay Ezekiel, they had no hope going back to their country. They have lost all that hope. At hindi lamang po sila wala sa kanilang bansa, they are scattered. Iba-iba ang kanilang lugar. Ano po? But God is not limited with their situation. Amen po ba? Sa sovereignty po ng Diyos, the Lord can restore what was lost and can even add to that what was lost. I believe that. God has the power to restore. Ang mensahe po niya dito ay pag-asa na sila ay babalik muli doon sa kanilang bayan. Ano po? God has the power to restore the lost hope, to restore what was taken from them, to restore the faith of His people, na silang muli ay maniniwala sa Diyos.
sa gitna ng kalagayan nila. Ang Diyos ay nagbigay po ng vision kay Ezekiel. Parati pong iba yung tawag niya eh. Siya po parating nakakakita ng vision. Iba yung tawag iba naman yung mga nakikita si Daniel naman, di ba? Nag-interpret. Ito parating nakakakita ng vision. Ang Panginoong Diyos ay nagpakita ng vision kay Ezekiel para magbigay po ng mensahe sa mga tao. This is a message to the people. At ang vision na ito, it conveys the message that the world, kung i-apply natin, ngayon, that the broken world will be healed when the Lord returns to restore His people to Himself. Ang mensahe po ang pamagat ay God's power to restore. They were in a hopeless situation. Ang sabi po ng verses 1 up to 3, babasahin ko po sa Tagalog. Nadama ko ang kapangyarihan ni Yahweh at sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay dinala niya ako sa isang libis na puno ng kalansay. Inilibot niya ako sa lugar na puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo na. Tinanong niya ako, Ezekiel, anak ng tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito? Sumagot ako, kayo po lamang ang nakakaalam, Yahweh. Ang Diyos nagbigay ng vision kay Ezekiel. Ito po ay vision ng valley. Ito po ay valley full of dry bones. Maliwanag po doon sa kung ito itutuloy natin ang binasa po natin sa verse 11, maliwanag po na ito ay ang kalagayan ng Israel. Ang sabi po, sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito. So ang nakita niyang vision ay ito po ang kalagayan ng Israel. Base po sa verse 11. Ano ang kanilang kalagayan? Na sinasabi nila, tuyo na ang aming mga buto, wala na kaming pag-asa, lubusan na kaming pinabayaan. Ito ang Israel. Hopeless situation. Ano po? It was a vision of a valley. It was a vision of dry bones in a valley. It was a vision of death. And it was a vision of hopelessness. Ano po ba ang valley? Ang valley po, ito ay yung mababang lugar na kung saan ito ay napapaligiran ng bundok. Ano po? Yung mababang part, yung mababang parte, yung valley. Ano po? It symbolizes Israel in exile. Ano yung sinisimbolo nito na they are in exile? That they were defeated, they were scattered, they were spiritually dead, and they are without hope of restoration. Paano nga magkakaroon ng pag-asa? Ilang beses nang sinakop, hindi man makalaban. This is a powerful kingdom. Powerful si Nebuchadnezzar na siya po yung sumakop po dyan. At hindi man sila nakapag-resist. Naglalagay lang po siya ng puppet king. Kung sinong gusto niya na maging hari. That is their situation. Defeated, scattered, spiritually dead, without hope of restoration. Ito po ay pinapakita yung kanilang kalagayan, hindi lamang ng bansa nila, kundi ng kanilang spiritual na kalagayan, na walang buhay ang kanilang spiritual na kalagayan. It reflects the spiritual lifelessness of the nation. Dry bones. Maliwanag po yan. Madaling interpret natin.
walang buhay, kalansay, no life, no hope. Dry bones na nga, nasa valley pa. It was a vision of death and hopelessness. Ang tanong, bakit sila napunta sa kalagayang ganon? Kung babasahin po natin ang mga unang mga chapters po ng Ezekiel, it is because they had abandoned their faith in God. Sila ay tumalikod sa Panginoon at ang Diyos, ang kanyang glory, the glory has departed. Ikabod. The glory of the Lord departed from the temple. Makikita natin sa chapter 10. Wala ang Panginoon. Wala ang Panginoon sa kanilang kalagitnaan. Kasi sila mismo, they had abandoned God. The glory departed from the temple. They were judged. They have no strength, no unity, no direction as a country. Ipinakita ng Diyos kay Ezekiel yung reality po ng kanilang sitwasyon. Ano po? Na wala silang lakas, wala silang pagkakaisa, walang direksyon, walang buhay, walang pag-asa. Pinakita ng Diyos kay Ezekiel ang reality na ito sa kanilang kalagayan. And this is not to condemn them, but to see their situation. At ma-realize po nila ang kanilang kasalanan. Ma-realize nila na kailangan nila ang Diyos. Ma-realize nila na kailangan nilang magbalik sa Diyos. Pagsisihan ng kanilang kasalanan ng pag-abandon nila sa Diyos. Amen. Ito po, ulitin ko, ito ay para ipakita ang kanilang kalagayan, hindi para i-condemn. Sapagkat kung mag-fast forward po tayo ng konti, kasi ang Diyos dito, bibigyan sila ng pag-asa. Ano po? Ito ay para makita nila na, Lord, Ikaw ang kailangan namin. Mapunti sila doon sa kalagayan na ang kanilang puso ay mahipo, na mayroong pag-asa sa Diyos, na ang kailangan nila ang Diyos. They were in a hopeless situation because they had abandoned God. But God is not giving up on them. The Lord will never give up upon us. He will always call. He will always offer His hand para tayo po ay abutin. The Lord God is not giving up on them, and He did not give up on them. Ang sabi po sa Isaiah, though your sins are as red as scarlet, they shall be white as snow. Sabi niya, lumapit ka sa akin. Come now, let us reason together. Si Jesus naman, ang kanya pong invitation ay, come to me, all of you who are weary and heavy laden, I will give you rest. God is not giving up on them. He is offering them hope. He is offering them, magbalik kayo sa akin. And the Lord, sa ating pong panahon, is not giving up on us either.
Marahil nasa isang hopeless situation po tayo, inisip natin, wala ng pag-asa. Pero sa Diyos, meron po. Dahil po sa verses 4 up to 10, sinabi niya sa akin, magpahayag ka sa mga kalansay na ito, sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ni Yahweh. Ito ang ipinapasabi niya, bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litid at laman at babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon, makikilala ninyong ako, si Yahweh. So yun pong marirestore sila upang malaman nila it's not because of themselves, but because it is the move of God. Verse 7, nagpahayag nga ako tulad ng utos sa akin nang ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Nakita kong sila'y nagkaroon ng litid at laman. Nabalo sila ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Doon po sa kalagayan na si Ezekiel ay binigyan ng vision ng Panginoon of a dry bones in a valley. Nagsalita ang Panginoon. Sabi niya, maari bang mabuhay ang mga kalansay na ito? They were in a hopeless situation. Ano po, tandaan natin yung verse 11. No? Ito ay ang kalagayan ng Israel. Ano po, they were like bones in a valley. Hopeless case sila. But the Lord did not give up on them. And the Lord said, and commanded Ezekiel, prophesy to these bones and say to them, dry bones, hear the word of the Lord. Hear the word of the Lord. Makapangyarihan po ang salita ng Diyos. Kung kayo po si Ezekiel, ano po, marahil kung yan ay, bakit ka magsasalita? Bakit ka magpa-prophesy? Buto yan. Walang buhay yan. Ang katotohanan po ay, binigyan po ito ng description, ito po ay dry na. Ibig sabihin, matagal ng patay. Hindi lang isang taon, dry na nga ito eh. Matagal na. Walang buhay. Pero ang salita po ay ganito, prophesy to these bones and say to them, hear the word of the Lord. Ang paraan po ng Diyos ng restoration, pagbibigay ng pag-asa, ay sa pamamagitan po ng kanyang salita. Kaya tayo po ay hinihikayat, inuutusan na parating magbasa ng salita ng Diyos sapagkat ito ang pagagalingan po ng mag-uumpisa ang restoration. When we hear the Word of God, hindi po ito magic. Hindi po ito sa pamagitan ng human effort. Ito po ay sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ang mga buto, they came together and flesh appeared. Nung sinabi niya ang salita ng Diyos, pero wala pang hininga. Ano po? Ang salita ng Diyos ay nagbibigay po ng order, nagbibigay po ng pag-asa doon po sa mga broken lives. Marahil sa buhay po natin ay naranasan na natin yung ma-broken. Yung iba sa inyo niyan, isip broken heart. Pero kung minsan ang buhay, ay parang bang nagkalasog-lasog ang buhay natin. Not only broken heart, but broken life. God's Word brings hope.
to the broken lives. Isala natin ang broken heart. God's Word is powerful. Amen. Kung ganito pala kakapangyarihan ng salita ng Diyos, nasasabihin po ay inuutos ng Diyos kay Ezekiel, prophesy to these bones. Kailangan nating i-proclaim ang salita ng Diyos. Kailangan nating sabihin, kahit nandun sa mga sitwasyon po natin na inaakala nating wala nang pag-asa. Speak the Word of God. Speak God's truth even in a hopeless situation. Even in hopeless situations, sabihin po natin ang salita ng Diyos, i-declare natin ang salita ng Diyos. Claim it, believe it, receive the Word of God. We will receive from it. Ang sabi po ng Isaiah 55 verses 10 up to 11, as the rain and the snow come down from heaven and do not return to it without watering the earth and make it bud and flourish, so that it yields seed for the sower and bread for the eater, so is my word that goes out from my mouth. Paano daw po? Ito ay kagaya daw ng ulan o kaya ng snow na kapag yan po ay dumating, didiligin yung lupa at magkakaroon po ng life. Magtutubo yung mga halaman, ang sabi niya, di napansin, ang daming nagtatanim pag tag-ulan, o kaya yung mga paligid natin dahil sa katatapos lang ng summer, brown. Pag umulan, magiging green yan, pati yung mga damo, tutubo. Ang salita ng Diyos, sabi, inihalan tulad sa ulan o kaya as the snow that comes down from heaven. At gagawin po niya ang intention nito. Sabi niya, watering the earth and make it bud and flourish so that it yields seed for the sower and bread for the eater. So is my word that goes out from my mouth. Gagawin niya ang purpose nito. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Ang salita ng Diyos na nagmumula sa Kanya, sabihin din natin, i-quote natin, i-apply natin sa ating buhay. Sabihin natin sa buhay po natin, i-apply natin sa buhay natin. It will accomplish its purpose. The Word of God is powerful. Ang kapangyarihan ng Diyos ay naipoproklama, sa pamamagitan ng Kanyang salita. May kapangyarihan ang proclaimed Word of God. Kapag tayo po ay nagbabasa ng Biblia, kapag mayroong sinasabi ang Lord sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ay tanggapin natin, i-apply natin. Kapag ito ay alam nating salita ng Diyos na ipapangaral, ay alam natin salita ng Diyos, huwag natin kukontrahin sa puso natin at sa isip natin. Have faith, believe, and receive it. The Word of God gives life. Tingnan po ninyo, nung sinabi po ni Ezekiel, sabi niya, nagpahayag nga ako tulad ng utos ng Panginoon. At ako'y nagsalita, nang ako'y nagsasalita, hindi naman po sinabi kung ano yung sinabi niya, Hindi sinabi. Pero siya po ay nagpahayag. At nung magpahayag siya, kahit na po yung inanimate na wala ng buhay na buto, pagkatapos po nagkaroon ng litid. Imagine that power. Imagine that. Bagamat ito po ay, sasabihin natin, pastor, vision lang yan eh. Pero hindi ba ito po ay, nagpapakita ng
kapangyarihan ng salita ng Diyos. Amen? Kapag sinasabi natin ang salita ng Diyos, we speak power, we speak life. Kaya i-practice natin, sabihin natin, i-quote natin ang salita ng Diyos because this is life. Kapag sinasabi po natin, there is spiritual restoration. At ang spiritual restoration is possible through the preaching of God's Word. Tandaan po natin, ito po ay yung kalagayan ng Israel, ng kanilang kalagayang na hindi lamang po yung as a nation, pero ito ay kalagayan din po nila sa kanilang mga spiritual na buhay. Na sila ay malayo sa Panginoon, pero nung ipahayag po ito ni Ezekiel ay magkakaroon ng spiritual restoration. Saan manggagaling yon? Sa pangangaral ng salita ng Diyos. Through the preaching of the Word of God. Ang mga verses na ito ay nagpapakita ng kapangyarihan ng salita ng Diyos upang ang pananampalataya po ay ma-restore. Pananampalataya sa Diyos at magkaroon ng pag-asang muli na ibibigay ng Diyos sa kanila. Nangyari po ba na sila ay nakabalik? Nangyari po. That after 70 years, sila po ay bumalik. Nung panahon po ni Cyrus, hindi po ba si Nehemiah, panahon ni Cyrus, sapagkat pinrophesy po ng Biblia yon. Tapos si Nehemiah, na unti-unting nagbalik. Si Nehemiah, matandaan po ninyo. Ezra, nagbalik po sila. Unti-unti. And even up to now, ang Israel ay nandyan. Nandyan pa ba ang Babylon? Persia? These are world powers then. Pero sinabi ng Panginoon, sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito. Sinasabi nila, tuyo na ang aming mga buto, wala na kaming pag-asa. Wala na pag-asa. Karelabat. Lubusan na kaming pinabayaan. Pero tandaan po natin, sila po yung nag-abandon. Tiniwan nila ang faith po nila. Kaya nga, magpahayag ka, sabihin mong, pinapasabi ko, bayan ko. Ibubukas ko ang inyong libingan. Paano pinabayaan ng Panginoon sila? Favorite na lang ng Lord kanina. Bayan ko, ana. Antayapin po kayo. Sa NIV po, my people. E nandun pa rin yung pag-aangkin ng Diyos sa kanila. Paano sasabihin nilang iniwan sila ng Diyos? Pinabayaan ng Diyos. My people, I am going to open your graves. Tama, patay na sila. Buto. Walang pag-asa. Tama yung sinasabi nila. Pero sabi ng Panginoon, I will open your graves and bring you up from them. Ibabangon. I will bring you back to the land of Israel. Sila po, paano nila, hindi na kami babalik. Hindi na, paano pa sila makakabalik? Doon sa kanilang kakayahan at pananawin, wala pong pag-asa yan. Then you, my people, will know that I am the Lord. Kapag nangyari ito,
You will know that I am the Lord. Kasi binanggit po, sinabi po ito, when I open your graves and bring you up from them, I will put my spirit in you and you will live. And I will settle you in your own land. Then you will know that I, the Lord, have spoken and I have done it, declares the Lord. Our bones are dried up, sabi niya, and our hope is gone. Ano ang response ng Panginoon? Nung sinasabi po nila ito, no? Ang sinasabi nila, our bones are dried up, our hope is gone. Anong sabi ng Panginoon? Ang response mo ng Panginoon ay, bubuksan ko ang inyong mga libingan. Bubuhayin kong muli. At ibabalik ko kayong muli sa Israel. Kung ang mensahe pong ito ay during, at ito po ay during the time na sila po ay in captivity, kung wala silang pananampalataya sa Diyos, nila paniniwalaan dahil ang hirap ng sitwasyon po nila. They are in captivity. Nahihirapan po sila. At walang nakikitang pag-asa. Pero ang sabi ng Diyos, ibabalik ko kayo doon. Ang mga maniniwala ay yung mga mayroong pananampalataya sa Diyos. Na kaya ng Diyos maging yung mga imposible na mangyari. Kaya nga po tinatanong ko, nangyari ba ito? Nangyari ba ito? Nangyari ba ang sinabi ng Panginoon na sila po ay ibalik doon? That they will settle in their own land? Nangyari. Ano po? Ang Diyos, He brings life to the dead and hope to the desperate. And He fulfills His promises. To the dreams that we have that died, the Lord can restore. Yung mga nawala po sa atin, the Lord can restore. The relationships that were destroyed, the Lord can restore. Amen. Ang takot po at ang takot at yung pagkatalo po can be overcome. No po sila po ay takot dito, sila po ay talo dito. Pero sabi ng Panginoon, I will open your graves and bring you up from them. I will bring you back to the land of Israel. Ang Diyos po ay hindi lamang nagbibigay ng outward change. He gives inner life through the Holy Spirit. Merong buhay dito. Ano po, merong pag-asa sa puso po natin na binibigay po ng Diyos. Matandaan po natin kanina, ang Diyos ay, yung nakita ni Ezekiel, yung mga buto na form, ano po, tapos nagkaroon ng litid, nagkaroon po ng itsura, nagkaroon ng laman. But they were inanimate. They don't have life. Ang nagbigay ng buhay, ang Espiritu ng Diyos. Ano po? I will put my Spirit on you and you will live. Ang banal na Espiritu ang siyang nagbibigay ng buhay sa atin, sa puso natin. Ano po? Yung order and hope is completed. And life is not complete without the indwelling presence of God. Ang buhay, ang magbibigay, ang banal na Espiritu. I will put my Spirit in you and you will live. Kailangan natin ang banal na Espiritu. Ano po? Nagbibigay ng bagong, nagbibigay ng buhay sa atin ang banal na Espiritu.
Hindi lamang po tayo nangangailangan ng panibagong panimula. Tayo nangangailangan ng bagong puso na punong-puno ng banal na Espiritu. Restoration and revival. Ang revival ay nagsisimula kapag wini-welcome natin ang Holy Spirit na hingahan tayo muli upang tayo ay magkaroon ng buhay, personal man sa buhay natin, sa ating mga spiritual life, o kaya bilang churchman. Parati tayong umasa sa kilos ng banal na Espiritu. Hingin natin sa Diyos na maranasan natin parati ang pagkilos ng banal na Espiritu upang tayo po ay bigyan ng buhay. I will put my Spirit in you and you will live. We will live kapag ang banal na Espiritu ay nasa sa atin. Amen. God's power to restore. Ano po yung mga makikita natin dito sa Valley of Dry Bones? That God has the power to bring back to life what was dead. Uulitin ko po. God has the power to bring back to life what was long been dead. Is it a dream? O kaya mga goals natin that we have given up to reach. Or relationships that we have given up na wala ng pag-asa. God has the power to bring back to life what has long been dead. Pinapakita po nito that there is hope in God. There is hope. And He's the one who can give us that hope. Hindi lang ito basta pag-asa na parang hindi mangyayari. We are hoping dun sa mga bagay na hindi mangyayari. No. When we hope in God, they will come to pass. God is true and His promises pwede pong pagtiwalaan. Amen. Anong makikita natin dito? We must proclaim the Word of God in our lives. Panghawakan natin, alamin natin, apply natin sa buhay natin ang salita ng Diyos at sa ating mga sitwasyon. The Word of God is powerful. It can change our life. It can give us life. It can change our situation. Anong tinuturo po nito? Ang Holy Spirit po ang nagbibigay ng buhay. Ask the Holy Spirit to move in your life. Huwag tayong mapagod po sa pananalangin. Huwag tayong mapagod sa pagtitiwala sa Diyos. Totoo ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Ask the Holy Spirit to move. It will result in life,
it will result in restoration and revival in our hearts, in our lives, in our families, and in the church. Amen. Ay pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Peace like a river wash over me. Immerse me in water as deep as the sea. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Hide me in love, your healing embrace. Hallelujah. Peace like a river wash over me. As I worship your majesty, worship your holy name. Jesus, my everything. All that I am is Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, rain down on me. Break open the heavens and drench the unseen. Hallelujah. Oh, pour out your presence as I pour out your praise. Jesus. Come, Holy Spirit. Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Hallelujah. Lord, have your way as I worship your majesty. Salamat po. I worship your holy name. Jesus, my everything. Amen. All that I am is yours to worship. Worship your majesty. Hallelujah. Worship your holy name. Jesus, my everything. All that I am is Open the heavens. Open the heavens. Fling wide the gates. Flood every heart with mercy. Pour out your presence. Inhabit our praise as we cry, holy, holy. Open the heavens, fling wide the gates, flood every heart with mercy. Pour out your presence, inhabit our praise as we cry. Open the heavens.
Spirit, heaven break out. Come now in power, cover this land like you've done it before. Would you do it again? Lord, send revival. Lord, send revival. Lord, send it now. Move of your King of kings, Spirit, heaven Lord of break lords, out. Jesus, Come now in power. Holy Cover Spirit, this land like you've done fill it this place. before. Oh, your Lord, send Spirit, revival. with Lord, your send power. revival. Lord, send it now. Move of your Spirit, heaven break out. Come now in power. Cover this land like you've done it before. Would you do? Lord, send revival. Lord, send revival. Lord, send it now. Move of your Spirit. Come now in power. Cover this land like you've done it before. Would you do it? Yeah. Heaven break out. Heaven break out. Oh, heaven break out. Heaven break out. Come on, Lord, send revival. Lord, send revival. Lord, send it now. Move of your Spirit. Heaven break out. Come now in power. Cover this. Hallelujah. Lord, send revival. Hallelujah. 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 Ikaw ang pwedeng magbigay, O Diyos, ng pag-asa sa amin muli. Ikaw, O Diyos, ang pwedeng magbigay ng buhay. Salamat po. Matuto kami, Panginoon, na ipahayag ang iyong mga salita sa aming mga buhay. Magtiwala, Panginoon, sa iyo. Hanapin ang iyong presensya sa mga kalagayan namin, O Diyos. Tulungan mo po kami. Iba-iba ang kalagayan ng iyong mga anak. Pero pwede mong abutin, O Diyos, ang bawat isa sa amin. Not for once that you have left us. Hindi mo kami iniwan. At Panginoon, kami po ay mapapalakas ng iyong Espiritu, ng iyong presensya. Salamat po sa pag-restore mo sa aming mga puso, sa pag-asa na meron kami ngayon dahil sa aming Panginoong Jesus. Salamat po. Salamat po. Thank you for your presence, Lord, today. Lord, we continue to honor you and to praise you. Salamat sa inyong ginawa. Salamat sa kapayapaan. Salamat sa comfort mo. Salamat sa pag-asa na meron kami dahil sa aming Panginoong Jesus. Sa pagkakataong ito, lalapit po namin, O Diyos, si Ira Gopez. Inihiling namin, O Diyos, ang iyong pagpapagaling sa kanya. Touch her body.
and let healing flow in her body, Lord, in Jesus' name. Nothing is impossible with you. Lord, ibangon mo po ini, just as you have promised. Kay kangamano, Ginong Diyos. Salamat po. Salamat po. Lord, ang inyong pong mga anak naririto, pagpalain mo sila, iparanas, Panginoon, ang biyaya ng Panginoong Yesukristo, ang pag-ibig ng Ama, at ang pakikiisa ng banal na Espiritu. Amen. 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 God bless everyone po. God bless everyone.